Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ngayon ang isa sa very affordable na smartphone na pwede natin makuha ngayon, which is a Poco C85. Maganda kaya to? Perfect ba to na budget smartphone para sa'yo? Tara, check natin. So mga ka-J-Vlog, for today's video, another full review na tayo. And this time, i-review na rin natin ang isa sa napakasulit, sobrang mura na smartphone ngayon, which is a Poco C85. At itong smartphone na to ay kaka-purchase lang natin recently dito sa Philippines. At yun nga, nare-release lang din naman siya ng I think August or ngayong September 2025 kasi nakuha ko to ng sale. So sobrang mura. Yes, katapusan siya ng August naging available nung payday sale. Nakuha ko siya at super duper affordable lang ang Poco C85. Kaya sa mga interested bumili ng Poco C85, i-click nyo na tong view products natin dahil dito sa ating view products makukuha nyo lang ng sobrang mura at bagsak presyo. Poco C85 dito sa ating view products, makakuha kayo ng voucher up to 1,000 pesos off po ang pwede nyo ma-discount pag dyan kayo bumili sa ating view product. So, ano nga muna ba ang SRP ng Poco C85? Ang SRP ng Poco C85 for the 6GB 128 ay 5,499. Tapos yung 8GB 256 is 6,499. Pero ito magandang balita. Nakuha ko lang yung Poco C85 ko sa halagang 4,000 plus. And again, there's a possibility yan din na makuha nyo pag in-apply nyo yung ating special voucher dito sa ating view products. And the 8GB 256, pwede nyo makuha ng 5,000 plus. So, grabe, napakamura for the 6GB 128 na makuha nyo ng 4,000 plus. And I think that is the huge advantage na pwede natin makuha sa Poco C85 for that kind of price tag. Kasi usually, ang lahat or majority ng mga budget smartphones sa 4,000 plus na halaga ay meron pong 4GB of RAM. So, yun. Kumbaga, meron kayong plenty of RAM and plenty of storage para sa Poco C85. Yan po ang pinakamababa ha. Wala po tayong 4GB, wala tayong 64GB na which is all goods. So, next mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Poco C85 at kung bakit ito na yung perfect budget smartphone na pwede sa inyo or pwede nyo mabili ngayon 2025. Number one, of course, the display. Napakalaki ng display nito. 6.9 inches, 120Hz screen refresh rate, HD+, 720p resolution with notch display. So again, kahit na notch siya, na yun yung pinaka-ayoko, alam nyo naman na pinaka-ayoko na talaga ng notch ngayon 2025. Pero again, for its price na specification, napakasulit naman ng ma-offer niya. 6.9 inches, tapos 120Hz screen refresh rate. So again, at ang maganda nga dito, yung kanyang aspect ratio, hindi po pahaba, palapad siya, na yan yung aspect ratio ng mga smartphone brands before. Pero na-miss ko, to be honest, yung ganitong aspect ratio sa mga smartphones sa palapad, na mas comfortable sa grip, mas magandang gamitin when it comes sa panonood. Pero I think ang aspect ratio ngayon na ginagamit talaga is 16:9. Pero pag full screen nyo siguro dito sa Poco C85, meron mga putol na mangyayari when it comes sa full screen ng mga movies. Pero when it comes sa playing games, I tried to play Mobile Legends dito sa Poco C85. So far, so good naman ang ating paglalaro. Very comfortable and okay rin naman yung space natin while playing game. Next, yung chipset. So sa chipset dito ako natatawa kasi ang dami talaga nagreklamo sa chipset na ito. So ang chipset na ito is yung MediaTek Helio G81 Ultra. Yes, I get it. Kung nagreklamo kayo sa G81 Ultra, valid kung nakuha nyo to ng 7K pataas. Talagang hindi siya perfect or a big no-no. Pero kung nakuha nyo ng 4K, again, magreklamo pa ba kayo? 4,000 pesos. Again, when buying a smartphone, lalo-lalo na sa ganitong presyo, wag lang yung mismong chipset ang titignan nyo na, ay, G81, ang pangit niyan. Magkano nyo ba nakuha? Kung nakuha nyo ng mura, as long as hindi siya mabagal, it can handle day-to-day tasks, it can handle mga ibang modern games, okay na yan. Kasi yun nga, isi-share ko ulit sa inyo, matagal na tayo nag-review, at ang mga ganitong presyo na smartphone ng 2020, 2021 at 2022, sobrang bagal ng mga smartphone na yan para lang sabihin na merong smartphone silang nilabas na mura. Ang bagal naman, ang sarap itapon nun kasi usually ang chipset nun, yung gas-gas na talaga sa budget segment, the MediaTek Helio P35 na ni-rebrand or ni-rename ngayon na G36 at G50. Kaya wag kayong kaya expect nyo, pag bibili kayo ng G50 at G36, parang MediaTek Helio P35 lang yan. Pero dito sa G81 Ultra,
So far, so good naman siya based on day-to-day task kasi hindi naman lahat ng consumers ay gamers at hindi naman naglalaro. Iba is ginagamit ng nila pang araw-araw, pang trabaho, pang school, pang negosyo. At as long as yung naka-open tayo ng apps ay hindi delay, pag nag-scroll tayo, hindi sluggish, okay rin naman na i-recommend ang Poco C85 sa inyo dahil hindi naman siya mabagal when it comes sa kanyang mga tasks. Pero syempre, pag nag-handle to ng heavy games, ay hindi po talaga pwede to mga idol. Sasakit ulo nyo dito when it comes sa Genshin Impact. Hindi niya kayang mataas sa settings. Matik yan. Pero, lowest settings, nakakalaro naman tayo, pero expect nyo hindi siya smooth. ML, COD, Genshin, Honor of Kings, kaya niya naman as a, parang sa ML, mataas din naman ang settings, hindi naman siya nag-frame drops ng malala, or okay rin naman ang performance sa ML and Honor of Kings. Kasi yung mga ganyang laro naman, pwede pa naman sa ganitong chipset. So, yun mga J-Vlog, the chipset is fine for me for its price tag. Ang ginawa kasi ni Poco dito, binalance niya yung specifications, kumbaga, balance ang RAM, balance ang storage, balance ang chipset, balance ang camera. Kasi ang hirap naman talaga pagkasyahin lahat sa halagang 4,000 to 5,000 pesos. Again, hindi po malaki ang budget na 5K pag bibili kayo ng smartphone. Pag gusto nyo yung madaming specs na matataas, kung ganyan ang perspective nyo, syempre magdadagdag kayo ng budget. Kung gusto nyo na merong may natawa talaga ako Ewan ko ba, nabasa ko yun sa isang review ko ko sa Series 5. Nagreklamo siya sa HD Plus 720p na resolution ng C85. Di ba? Nakakatawa. Lahat naman ng 4K to 5K na cellphone, HD Plus 720p talaga yan. Ganyan talaga ang standard na resolution for its price. Kung magreklamo ka, dapat magdagdag ka ng budget mo. Kung gusto mo ng 1080p, kung gusto mo ng AMOLED, kung gusto mo ng LTPO, magdagdag ka. Siguro mga 15K, 10K, may makukuha kang AMOLED display at Full HD plus 1080p with 144Hz screen refresh rate pa. Pero kung kumukuha mo to ng 4,000 pesos, HD plus 720p, okay yan. As long as yung mga ibang specs ng display ay okay din. Tulad na lang itong CC85, meron malaking display at mataas ang refresh rate. So, sorry. Ayan lang. Gusto ko lang linawin yan dahil ang dami pa rin nagre-reklamo sa mga presyo ng smartphone ngayon na sobrang mura. Ako, to be honest, na-appreciate ko ang mga brands ngayon na nagbibigay ng murang smartphone kasi, again, noong 2020, 2021, 2022, hindi natin na-experience yung ganito mga kamurang smartphone na meron mga gandang specifications. Next, yung camera niya. The camera is all goods. Medyo okay naman na meet yung expectation ko for 50 megapixel sa budget smartphone. So, pag 50 megapixel talaga, hindi naman talaga legit to na 50 megapixel. Again, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel when it comes sa quality ng camera. Nagde-depende pa rin tayo sa software optimization ng camera and of course, sa mga aperture at sensors na pwede na makukuha natin sa camera. So, yung 50 megapixel nito, magbibigay niya naman yung justice for a budget smartphone. Malinaw rin naman kahit papaano. At yung front-facing camera niya is all goods din naman yung quality. Next, mga ka-J-Vlog, is of course yung battery. Ang battery ang pinakamalaking advantage ng Poco C85 for its price, 6,000 mAh battery capacity. Pero ito, hands down kay Poco dahil binigyan nila to ng 33 watt fast charging rate. Tulad na lang sa Infinix Smart 10 Plus with 6K mAh battery capacity at 18 watt fast charging rate na sobrang sasakit ng ulo nyo doon. 6K nga, 18 watt fast charging, yes, fast charging yan pag tinera mo sa 5K, pero pag tinera mo sa 6K, hindi po ma-fast yan na masyado. Pero dito naman sa Poco C85, 6K mAh battery, tinernohan ng 33 watts. Again, sinasabi ko to sa video ko, pinaka-minimum na pwede na nating materno sa 6K mAh battery capacity is 33 watt fast charging na meron dito sa Poco C85. So, very convenient mag-charge at makunat din naman ang battery capacity na mo-offer ng smartphone na to. Next, at last mga ka-J-Vlog is of course the RAM at ROM. Ito talaga hands down kay Poco. Even sa mga mid-range sila, very generous sila mag-provide ng RAM at ROM. Sa mid-range sila, 12GB 512, sa halagang 15K, makakuha na kayo niyan. Usually, iba is 8GB 256, 8GB 512, mga ganun. Pero sa Poco, dito sa mura nila, at least 6GB na ang pwede lang ma-offer. So again, dito sa Poco C85, meron kayong plenty of storage, plenty of RAM sa murang halaga lang. At yan ang pinakamalaking advantage din ng smartphone na to sa mga ibang competitors niya. So kung gusto nyo makuha ng mura at bagsak presyo ang Poco C85, dito lang kayo mag-click sa ating view products dahil dyan is up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha.
So video sample, front-facing camera of the Poco C85. So in fairness, maganda ang front-facing camera nito at nasa indoor pa tayo. So ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. Ayan no, indoor lighting to pero maganda. Malinaw yung front-facing camera nito and even yung rear camera niya, malinaw din naman. Ayan. All goods na all goods. Pinakamax resolution, same din sa rear, Full HD 1080p up to 30 fps. So video sample, rear camera of the Poco C85. So ang pinakamax resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. So ito yung sample ng rear niya. Medyo maganda naman yung lighting condition dito, pero wala kasi akong any subject. Ayan, sobrang pale lang dito. Ayan, sobrang plain. Pero the quality is yan, very fair naman for its price tag. So explore natin yung design at build quality na itong Poco C85. As you can see when it comes sa design na itong smartphone na to, very minimalist lang siya. Pero in fairness, maganda rin naman siyang tignan. Lalo na ito yung trademark ngayon ng Poco na pa-cursive na yung brand nila. When it comes sa Xiaomi and Poco, ganyan na. Pero alam ko wala namang big big lip. Pero meron lang tayo napansin na iba, kumbaga. So, two-tone siya. Matte finish. Polycarbonate back. Square shape camera module. Pero again, mga ka-J-Vlog, ito lang po yung camera niyang Poco C85. And ito yung flash niya. Tapos, frame niya is matte finish din or overall polycarbonate po yung material na ginamit dito sa Poco C85. At ang maganda dito, malaki yung battery niya pero in fairness, manipis at lightweight din naman itong device na to. When it comes dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas wala. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili netong Poco C85, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Ayan. So, makikita nyo dito mga idol, napakalaki ng screen. As you can see, napakalaki ng screen ng Poco C85 mga idol. Ayan, 6.9 inches, 120Hz screen refresh rate. And ang maganda nga dito, iba yung aspect ratio niya, palapad siya, hindi po siya pahaba. So, explore natin yung camera app ng Poco C85. So, yung main megapixel nga ng device na to is 50 megapixels. Ayan siya. Meron tayo dito menu niya, meron tayo aspect ratio, timer, HDR mode. Sa settings naman, pwede natin i-on yung kanyang watermark. Merong phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo. Google Lens and Flash. Sa video naman, ang pinaka-max na resolution na pwede niya ma-offer is Full HD 1080p up to 30 fps tayo. 2x zoom na hanggang 6x digital zoom naman tayo sa video when it comes sa video camera ng Poco C85. Meron din tayong time-lapse, portrait mode for background blur, night mode for low light shot, at Ultra HD for more high definition na photos. Ayan, sa front-facing camera naman, syempre meron din tayong portrait mode. Meron tayong photo mode. Video mode, syempre, ang pinakamataas is Full HD 1080p up to 30 fps din. And meron din tayong time-lapse sa front-facing camera. So, ilang na mga ka-J-Vlog ang camera app ni Poco C85. Very simple lang. So, next is, ano tayo, mga idol, speaker test tayo dito sa Poco C85. So, itong smartphone na to ay merong single speakers lang siya. So, punta tayo sa vlog ko. Play tayo ng vlog ko sa YouTube. Ayan, yung latest natin. Sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So, ito yung sabi ko dito kay bibili sa view products natin. Ayan. May mga voucher na naghihintay sa inyo. So, the Infinix Smart 10 Plus versus the Infinix Smart 10. Ano kaya ang perfect? Ano kaya ang pagkinagkaiba nila? Tara, check natin. So, yun mga ka-J-Vlog, for today's video, we'll try to compare the Infinix Smart 10 and Smart 10 Plus. Kasi syempre, marami rin nagtatanong, ano kaya nagkaiba ng Smart 10 and Smart 10 Plus? So when it comes sa speaker ni Poco C85, again, meron siyang
up to 200% volume. So, when it comes sa loudness, nasa average lang yung level niya. Hindi siya sobrang lakas. Kahit na naka 200% volume. Yun lang yung medyo disadvantage nito is wala siyang stereo speakers. At yung 200% volume niya, hindi siya ganun kalakas. For me, based on my observation. So, kung i-rate ko yung speaker nito, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito, nasa 7. So mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, maganda ba ang POCO C85? Bibili na po ako ngayong payday sale. The quick answer dyan is definitely yes. Napakasulit din itong POCO C85. Ang unang-una dyan, napakasulit niya is of course the display. 6.9 inches with 120Hz screen refresh rate, fair camera quality, large battery capacity na 6K, fast charging rate na 33 watts, water protection, and of course, mga ka-J-Vlog, merong plenty of RAM at ROM na pwede ma-offer. So, wag na kayo magdalawang isip pa. Maganda rin po i-suggest ito. Kaya kung interested kayo bumili ng POCO C85, click nyo na itong view products natin. Dahil dito sa ating view products, bagsa presyo lang ang POCO C85 at pwede kayo makakuha ng up to 1,000 pesos off na voucher. So, ano pa hinintay nyo? I-add to cart nyo na itong POCO C85 dahil ito ay isa sa pinakamaganda rin na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025.